maganda din na ating balikan sapagkat napapanahon. At ang topic po na ito ay yan po mga kapatid, ang title po niyan ay the title should be Should Christians Celebrate Christmas? Hindi ko lang po na palitan. Kanina ko lamang po naisip na yun pala dapat ang magiging title nito. So anyway, sabi ko nga po kanina, we are at this time of the year wherein busy po ang mga tao, no? Napapansin nyo naman po, nakakainis pumunta ng mall dahil wala kang maparking. Napaka-traffic, no? Why? Because people are busy with preparations. Nagde-decorate ng mga bahay, naglalagay ng mga kung ano-anong mga dekorasyon, no? Hindi po maiwasan, meron po mga party and get together. Kami lamang po sa office, last Friday we have our Christmas party. Tapos, andyan po yung tradisyon ng pagbibigay at pagtatanggap ng mga regalo. No? And people are having a good time. No? Kadalasan po nangyayari dyan. Inuman, no? May mga nalalasing, maraming nangyayari na hindi maganda. So, the people around us, or the world around us, celebrates Christmas, and no, they do many things to celebrate this Christmas season. At sa kanila pong pananaw, ewan ko kung hanggang ngayon ang Roman Catholic ganun pa rin ang paniniwala. Parang medyo dumidistansya na din sila sa sa paniniwala na ang December 25 ay ang kapanganakan ng ating Panginoong Hesus. Sa majority ng mga tao, eto December 25 Christmas, eto yung kapanganakan ng Panginoon. At ito ang season nararapat na siya ay alalahanin. So, ang tanong, tayo ba na mga Kristiyano, ganun din ang gagawin natin na alalahanin din natin yung kapanganakan ng ating Panginoon? Should we celebrate Christmas the way the world celebrate Christmas? Yan po yung ating titingnan. Tayo po, we do not and must not celebrate the Christmas holiday the way the world celebrates. Tayo po ibinukod na ng Panginoon para sa Kanya, so dapat naiiba tayo. Hindi tayo dapat makiayon sa takbo ng mundong ito. No? We do not celebrate Christmas the way the world celebrates. And we must not. Yun po ang importante mga kapatid. We must not. Hindi dapat. Para po sa atin, etong holiday season, it means or it is a chance for us to spend more time with our families. Yung iba nasa malayo, umuwi, sapagkat medyo mahaba-haba yung bakasyon. Spending time with family, bonding, mag-relax. And this is also a time away from work.
No? And for us Christians, this holiday is just like any other holiday of the year. Pareho lang po ito sa ibang mga holidays, mga national heroes. Wala pong kakaiba or religious or eternal significance ang holiday na ito. Huwag po tayong kumbaga makisabay. And here are some biblical facts, mga kapatid. Sa Bible po, hindi naman natin mababasa yung word Christmas. The Bible does not recognize Christmas as a religious holiday. The word itself cannot be found in the Bible. Pagbalik-balik nyo man yung inyong Biblia, hindi po natin makikita yun. Kapag po nagre-research ako, tinignan ko din kagabi, yung origin, no, hindi ko na naman po sinama dyan sa aking slide, yung origin ng Christmas. Sabi doon, bago pa man yung kapanganakan ng Panginoon, dito sa bandang Europa, nagsi-celebrate na sila nung yung Yuletide na season. Ito po yung I forgot the exact word. Kasi ito po yung mga araw na papunta sila doon sa this is the day na matatapos na yung kanilang ano ba ang susunod ano ba yung susundan ng winter. Papasok na sila sa winter. Kaya nagse-celebrate po sila. And this one is also important. The Bible did not specify the date when Jesus was born. Kung inyo pong babasahin yung account ni Matthew, ni Mark, ni Luke, wala pong binanggit dyan kung anong date. Kaya the specific date, we do not know and we cannot know. We will never know. And lastly, mga kapatid, hindi po ipinag-utos ng Biblia. The Bible did not command the observance of Christmas. Wala nga hindi nga mababasa eh. And the Bible did not command the remembrance of Jesus. Ulitin ko po. Ang banal na kasulatan, hindi po ipinag-utos na alalahanin ang kapanganakan ng ating Panginoon. Subalit, hindi po natin pinagbabawal. Kasi napakahalaga po niyan, yung kanyang kapanganakan ng ating Panginoon. Kung hindi napanganak ang ating Panginoon, hindi po makukumpleto yung kanyang mission. No? But the Bible does not command. Mamaya po, as we progress along, makikita po natin kung ano yung ipinag-utos ng banal na kasulatan. Pero yung kapanganakan ng Panginoon, the Bible is silent. So, if we do not celebrate the birth of Jesus, wala naman sigurong masama, no? Pero, mabuti din na alalahanin natin. Kasi mahalaga po yan, mga kapatid. No? There is nothing wrong if we think about the birth of Jesus during this time of the year. No? Hindi po masama. Kung yung ating kapitbahay naghahanda, no? Inaalala nila yung kapanganakan ng ating Panginoon. Tayo po, dati po, nung nasa Jensen pa ako, maliliit pa kami hanggang nag-high school. Parang tabu po yung yung pagbabati. Even the greeting na Merry Christmas.
We do not do that. Pero ngayon po, no? Because I already have a deeper understanding of the Bible. Naghahanda po kami. Bakit pwede ka naman kumain? Huh? Pwede mo namang alalahanin ang kamatayan, ang kapanganakan ng Panginoon. Just not in a way that the world celebrates it. There is nothing wrong. The Bible does not condemn it. At Hmm? Ha? Gusto pa naman nila. Ganda pa. Gusto nila yung topic. Kanina pa?
Nawala sa subi. Meron. Okay. Okay, so let us continue mga kapatid. Ayun po, as I mentioned earlier, wala naman pong masama kung atin pong alalahanin yung kapanganakan ng ating Panginoon during this time of the year. Yun nga lamang po, hindi po natin iniisip na ito po yung eksaktong araw ng kapanganakan ng Panginoon. But we believe in the incarnation and virgin birth of our Lord Jesus. Sapagkat ito po, no, itong kapanganakan ng Panginoon, ito po ay napakahalaga. This is a very important event in human history. At alam po ninyo mga kapatid, 700 years before it even happened, ay binanggit na po ito ng propeta Isaias. At ito po ay ating mababasa doon po sa Isaiah chapter 7 verse 14 na ganito po ang sinasabi. Kaya't ang Panginoon nga ay magbibigay sa inyo ng tanda, narito, isang dalaga ay maglilihi at manganganak ng isang lalaki at tatawagin ang kanyang pangalan na Emmanuel. Therefore the Lord himself shall give you a sign. Behold, a virgin or a young woman shall conceive and bear a son, and you shall call his name Emmanuel. Ito po ay kinonfirm ni Matthew doon po sa kanyang account. If we look at Matthew chapter 1 verse 20 to 23, ito po yung account ng kapanganakan ng ating Panginoong Hesus na nilalahad ni Matthew. Sabi niya, datapwat samantalang pinag-iisip niya ito, narito ang isang anghel ng Panginoon ay napakita sa kanya sa panaginip na nagsasabi, Jose, anak ni David, huwag kang mangamba sa pagtanggap kay Maria na iyong asawa, sapagkat ang kanyang dinadalang tao ay sa Espiritu Santo. At siya ay manganganak ng isang lalaki, at ang pangalang itatawag mo sa kanya ay Jesus, sapagkat ililigtas niya ang kanyang bayan sa kanilang mga kasalanan. At nangyari nga ang lahat ng ito upang maganap ang sinalita ng Panginoon sa pamamagitan ng propeta na nagsasabi, ito po yung sinabi ni Prophet Isaiah, narito ang dalagay magdadalang tao at manganganak ng isang lalaki at ang pangalang itatawag nila sa kanya ay Emmanuel, na kung liliwanagin ay sumasa atin ang Diyos. So ito po yung kaganapan. At sa Gospel of Luke, mababasa din po natin mga kapatid, ito po. In Luke chapter 2, the verse is 10 and 11. At sinabi sa kanila ng anghel, huwag kayong mga takot sapagkat narito, dinadalhan ko kayo ng mabubuting balita ng malaking kagalakan na siya'y sa buong bayan sapagkat pinanganak sa inyo ngayon sa bayan ni David ang isang tagapagligtas na siya ang Kristo, ang Panginoon. So, prior to the birth of Jesus, no? Etong kanyang kapanganakan ay nung in-announce, ang sabi po, no, ng mga anghel, for unto you is born this day in the city of David a Savior, which is Christ the Lord. Kaya mahalaga po yung kapanganakan ng ating Panginoon. Because
The birth of Jesus is the birth of a Savior. Yung kapanganakan ng tagapagligtas. Kaya hindi po natin winawalang bahala yung kapanganakan ng ating Panginoon. Pero sabi ko nga po kanina, this is just the beginning. Ito po ay umpisa lamang. No? Umpisa nung kanyang gaganapin na misyon. Ang pinaka-importante po ay yung kanyang kamatayan. Of greater importance is his death. Again, the Bible does not say anything about remembering the birth of Jesus, but it says a lot about remembering his death. Himself instituted na alalahanin yung kanyang kamatayan. Sabi ng ating Panginoon sa Luke chapter 22 verse 19, and I will read. Verse 19, sabi po niya, at siya'y dumampot ng tinapay, and he took bread. At nang siya'y makapagpasalamat ay kaniyang pinagputol-putol at ibinigay sa kanila na sinasabi, ito'y aking katawan na ibinibigay dahil sa inyo. Gawin ninyo ito sa pag-alaala sa akin. Panginoon na mismo ang nagsabi, gawin ninyo ito sa pag-alaala sa akin. Kaya po hindi ko maintindihan yung ibang mga kapaniwalaan. Pag kumain sila nagputol-putol sila ng tinapay, kumain sila ng tinapay once a year. Meron pong ganun kapaniwalaan once a year. Sa iglesia ng Muslim. Oh. Mamaya po babasahin natin, no? Nasasabihin dito sa banal na kasulatan na the frequency, gaano kadalas, no? Ito ang Panginoon na mismo nagsabi, do this in remembrance of me. And the Apostle Paul likewise reminded the Corinthians in 1 Corinthians chapter 11 verse 23 to 24 na paborito po nating basahin every time we commemorate the Lord's death. Sabi po diyan, 1 Corinthians 11, 23 to 24. The English translation is plus on our screen. At naka-bold po yung salita ng ating Panginoon diyan na this is my body which is broken for you. Do this in remembrance of me. Sabi ni Apostle Paul, sapagkat tinanggap ko sa Panginoon ang ibinibigay ko naman sa inyo, na ang Panginoong Hesus ng gabing siya ipagkanulo ay dumampot ng tinapay. So inaalala ni Apostle Paul yung nangyari ng kanyang Last Supper. Yung Last Supper ng ating Panginoon with his disciples. Dumampot ng tinapay ang Panginoon at nang siya makapagpasalamat ay kanyang pinagputol-putol at sinabi, ito'y aking katawan na pinagputol-putol dahil sa inyo. Gawin ninyo ito sa pag-alaala sa akin. And if we continue further, sa verse 25 and 26, pakan ang saro pagkatapos na makahapon na sinasabi, ang sarong ito'y siyang bagong tipan sa aking dugo, gawin ninyo ito sa tuwing kayo magsisiinom sa pag-alaala sa akin. Twice mga kapatid, sinabi ng Panginoon, nung pinagputol-putol yung tinapay, sabi niya, gawin ninyo ito sa pag-alaala sa akin. Nung ininom nila yung katas ng ubas, gawin ninyo ito sa pag-alaala sa akin.
For as often as you eat this bread and drink the cup, you proclaim the Lord's death until He comes. So napakahalaga po nung kamatayan ng ating Panginoon. And in 1 Corinthians chapter 15, right at the before the end of his letter to the first letter to the Corinthians, ang sabi po diyan in this is in 1 Corinthians chapter 15 verse 1 hanggang 4. Sabi po diyan, ngayon pinatatalastas ko sa inyo mga kapatid ang ebanghelyo, the gospel, na sa inyo'y aking ipinangaral, na inyo namang tinanggap, na siya naman ninyong pinanatilihan. Sa pamamagitan naman ito'y ligtas kayo. Kung matyaga ninyong iingatan ang salitang ipinangaral ko sa inyo, maliban na kung kayo'y nagsisapanampalataya ng walang kabuluhan. Sapagkat ibinigay ko sa inyo una sa lahat ang akin namang tinanggap. Sabi ni Apostle Paul, yung akin tinanggap, binibigay ko sa inyo una sa lahat. Na ano? Na si Kristo ay namatay dahil sa ating mga kasalanan ayon sa kasulatan. It's part of the gospel, the good news. That Jesus died for our sins. That He was buried and He was raised again on the third day, according to the scriptures. Ito po. Kahalagahan ng pag-alala sa kanyang kamatayan. Bakit po? Kung hindi po namatay ang Panginoon, wala pong kapatawaran ng kasalanan. Wala tayong kaligtasan. Yung ating pananampalataya, walang saysay. Itong pagtipon-tipon natin na to, wala to. Kung hindi namatay ang Panginoon. But then Jesus died. And that is what we are celebrating every Sunday. Sa pag-alaala natin sa kanyang kamatayan. Kaya po, napakahalaga nung pag-alala. And every time we celebrate the death of our Lord, let us focus yung ating pag-iisip. Hindi kung saan-saan naglalakbay ang ating isipan po mga kapatid. Maging taimtim sana yung ating pag-alala. Pagkain ng tinapay, pag-inom ng katas ng Diyos. Because that is the culmination of the gospel. God's plan of salvation. Ang pag-uumpisa po niyan, o yung, culmination, yung fulfillment. God's plan of salvation was fulfilled in the death, burial, and resurrection of our Lord Jesus. And that is what we are celebrating every first Sunday of the week. So yan po yung ating inaalala mga kapatid. When we eat the Lord's Supper every first day of the week. Again, sabi niyo, ulitin natin, sabi niya doon sa 1 Corinthians chapter 11 verse 26, as often as you eat this bread and drink of the cup, you proclaim the Lord's death until He comes. Kaya nga po every Sunday now we go to our conclusion, mga kapatid. Bakit po? Hindi natin mababasa sa Biblia. We just regard it as any other holidays of the year. Yung Christmas holidays. But again, sabi ko nga po, it is not wrong to think about Jesus' birth during this season. The Bible did not command that we remember the day of Jesus' birth. But it commands us to remember His death. The birth of Jesus is an important event in the human history.
But of far greater importance is his death, his burial and resurrection. Because of that event, of that process, nagkaroon po tayo ng kaligtasan. And we live because Jesus died. We have eternal life because Jesus died. Kaya again, balik doon sa question, should we celebrate Christmas? Not like the world does. We celebrate Christmas or we think about Jesus' death in our own way as a Christian. Huwag tayo alalahanin natin ang kamatayan ng ating alalahanin natin ang kapanganakan ng ating Panginoon, subalit mas importante po ang pag-alala sa kanyang kamatayan, sapagkat diyan po nagkaroon tayo ng kaligtasan. We live because Jesus died. Thank you. Okay? CR, correct me if I'm wrong. Narinig ko lang kanina nung pagbasa ko is okay na i-remember mo yun. Yes. Then pwede ka maganda. So, ang point ko lang ba ganito eh. Pag i-remember mo yung birth ni Jesus Christ this month, nakikahayag ka sa mga pagan, nakikahayag ka, pwede mo na i-celebrate ang birth ni Jesus Christ. February. Yes, exactly. So, why celebrate it on December? So, parang nakikahayag ka rin sa mundo. Nakikahayag ka rin sa belief nila, di ba? Not in the way that they celebrate it or not in the way that they think about it. Kasi ang mundong ito, they celebrate, they remember the birth of Jesus, and they regard December 25 as the day of his birth. Pero tayo po, hindi po natin iniisip yun. Siguro, kaya di mo hindi, di ba sabi, we can celebrate birth and Jesus Christ on December 20, but not the thinking of the tao, yung mga Catholic, excuse me. Pero sa akin na, point of view ko is, if you're celebrating, naghahanda ka, December 25, you're remembering birth, so parang nakikiayon ka rin, sa di ba? Kasi pwede mo naman celebrate ang birth ni Jesus, either November or October, pwede mo gawin yun. So why, itapat talaga ng December 25? So yes, remember kasi birthday ng mama ko, December 25 talaga. Okay. Sinabihan ko lang yun I mean, no offense man side. Ang masasabi ko naman dyan, before we ask the opinion of Brother Gambon, ang masasabi ko po doon, kung sa tingin mo, sister, is you are violating your conscience by doing that, no? Naghahanda ka, iniisip mo ang Panginoon. Yes. That is why I'm saying, if you think that you are violating your conscience with doing that, huwag mong gawin. Kasi po, may binabanggit din po dito sa banal na kasulatan na kung ikaw na sa pananampalataya mo is you do not violate the Bible, then you have the freedom to do it. But then, I am not imposing on anyone. Let's be clear, ha? I am not imposing on anyone na maghanda kayo sa December 24 at alalahanin yun ang kamatayan, ang kapanganakan ng Panginoon. Hindi ko po sinasabi yun. But on my own, because I believe that my faith is hindi ko binabiolate yung banal na kasulatan, naghahanda ako, kumakain kami. Naalala ko, pinanganak ang Panginoon. Pero okay lang, kasi my faith does not condemn me na I celebrate Christmas. Hindi ko po inisip na Christmas ito, sineselebrate ko to. So, case-to-case basis. Kasi wala pong sinabi ang banal na kasulatan na huwag niyong i-celebrate or i-celebrate niyo. So, that is something like parang gray area. So, Brother Bot, may masasabi ka? Sa akin, ganun din naman tayo. Wala namang sinabi na i-celebrate eh.
Actually, yun na nga, tulad ng sinabi po ni brother, at hindi naman natin talaga sinaselebrate yung Christmas. Kaya lang, kung minsan, no, hindi ka tayo maganda. Bakit? May mga taga-probinsya, pinadayo tayo. Yung ordinaryong araw nga na binisita tayo ng ating kapitbahay o ng ating kamag-anak, naghahanda tayo. Dapat visitor. Ito, yun yung po. Pero yung sasabihin natin na ang December 25 ay birthday ni Cristo, malabo po talaga yun. Never po yan, but, kung yung mga circumstantial evidences, no, yung mga naganap nung kapanganakan ng ating Panginoon Kristo, malabo po na maging December. Mas malapit pa nga ng April. Kasi nga po, biro nyo, nakita nyo kapag tayo may election, anong date tayo nagbibigay ng election? May, spring, ay, yun yung time na maaraw, walang baha, walang, di ba? Walang magiging balakid sa nature, di ba? Noong panahon na nagpatawag, nung kapanahanan ni Maria, nagpatawag po ng census. Di ba? So hindi po itatapat ng December, mahihirapan po yung mga tao magtas. Pero kung ikaw ay taga Jerusalem at naandun ka sa Cappadocia, ang layo noon. Kung snow po yun, mahirap mag-travel. Sila, Mary po, naandun sa Nazareth, Galilee. Kung yun ay December, mahirap ang donkey pa ang pinakyan. Lubog na po yun sa snow. Travel sila. So, imposible po na maging birthday ni Cristo ang December. At lalong-lalo na yung December 21. Like, ang nangyari po diyan kasi nung nag-infiltrate ang paganism sa Christianity, pinasok nila yan, tradisyon na yan. Yung sun god po, yung Diyos na kasi may spelling rin nagkaiba lang ng U at saka O Yung ating po ay Son of God, Sun God. Yung pong sineselebrate nila ay Sun Gods, S-U-N. Yun po ay birthday po noon December 25. Kaya nga, nung pumasok po ang paganismo, pinasok po nila ang yung bagay, lahat ng tradisyon na yan. Si Mitra, December 25. Halos karamihan po ng mga pagan gods, pumapasok na sa December 25. So hindi po natin ginagawa hindi po tayo naniniwala. Kasi pag nag-celebrate tayo na ito ay birthday ni Christ, no, yung December 25, actually, hindi naman talaga yung si Christ ang ating sineselebrate, kundi yung Sun God, yung pagan God ang ating sineselebrate December 25. So, hindi po natin pwedeng gawin yun. So, ang na-obliga lang tayo, dahil naandito tayo sa mundo, mamaya matatapik natin sa Corinto Okay, nandito tayo sa mundo, hindi naman po natin may iwasan yung mga taong ganyan na nagsa-celebrate. Kapit bakit natin nagsa-celebrate yun? Wala tayong magagawa. No? Tayo, kaya yung iba, natatawag na kulto. Bakit? Pagdating ng December 20 pa, nagsasara ng buha. Okay, hindi ba? Ayaw mo papasok. No December 25, dahil ang lahat ng tao nagsasaya na. So, hindi maganda po. So, ang mahalaga dito, alam natin na ito ay hindi kapanganakan ng ating Panginoon Kristo kung nagsa-celebrate man sa ating kapitbahay at hawa tayo sa kanila. Wala po tayo doon ang atin, buong konsensya natin, hindi tayo nakikipag-celebrate ng kanilang celebration na ang nasa isip nila. Katunayan nga, sinasabi na birthday ni Kristo pero sino ang bida? Sa Oo, mas marami pa ang picture ni Santa Claus sa ating Panginoon Kristo. Nakita niyo yun? So, nililigaw yung tao. Sino ba talaga ang may birthday? Na si Jesus o si Saint Nicholas? Di ba? Yun yung magulo talaga ang mundo So tayo, hindi naman tayo nakikiyan. Kagaya namin, may company kami, may agency ako. Meron ako mga tao.
Nanghihingi ng mga donasyon. Pangalawa, naghihingi ng celebration. Kaya ang celebration namin, hindi Christmas celebration. Thanksgiving celebration. Sa dinami-dami ng kanilang mga naipasok na benta, at sila yumaman sa mga benta nila, nagse-celebrate kami ng ng pasasalamat. Siguro na, maganda kami. Taon na December 25. Hindi kami hindi naman kami dapat papasokan na ito ay celebration ng birthday ni Cristo, kundi ang celebration namin ay pasasalamat sa Diyos sa buong santaon na binigay ng Diyos sa amin ang biyaya na napakarami. Kaya kami ay na aming Thanksgiving. Kayo nga may Thanksgiving din. Kaya lang, hindi December 25. January kayo. January kayo. So, ang Imus January rin. Ang Kainta, February. So, iba-iba naman yung Thanksgiving natin. Kasi yung fiscal year, ang fiscal year namin, ang January, ang end of the year. Beginning of the year. So, yun yung namin. So, hindi ko alam kung na-satisfy si Sister Jane. O kagaya niya, nagsa-celebrate kayo ng December 25. Kasi birthday hindi birthday ni Jesus, kundi birthday ni Mama. Obligado ka mag-celebrate ng birthday kasi birthday ni Mama. Yeah? So pag kayo ay nag-celebrate, hindi na Merry Christmas ang greetings nyo. Happy birthday, Mama. Yeah, happy birthday, Mama. So, yun yung po yun. Actually, ang celebration naman, lahat naman yan, puro na Thanksgiving. So, kaya ka nagsa-celebrate because you want to thank God. Diba? Yun talaga yun. Ang talagang lahat ng mga celebration natin na hinahandaan natin, ito ay, ang talagang tema niya ay pasasalamat sa Diyos. Hindi ko alam kung nakasagot, pero yun lang po ang aking kayang sagot. Sabi ko na lang kay Galvin, hindi masama Galvin. Sabi ko, it's okay. Hindi naman. Ganito po, no? Kasi yung Christmas talaga, wala kang magawa eh. Every day, pagdating na ng Christmas, pagdating ng December, every day yan. Sasabihin sa'yo ng mga kapitbahay mo, Merry Christmas. Oo. Ang gagawin mo? Di ba? Everyday yun, Merry Christmas, Merry Christmas. Ganun lang nangyayari. Alam niyo kung minsan, ang mga Kristiyano, ina-adapt rin kung minsan. Kagaya ko, dinodoktrina natin dito na iba yung kahulugan ng pastor sa preacher. At lagi ko sinasabi sa kapitbahay ko, ako ay preacher. Pero, babatiyan ko na good morning, pastor. Oo na lang ako. Miski doon sa aking YouTube, may nagsasabi sa akin doon ng bishop. Bishop, parang bishop tawag sa akin. Wala akong gagawa. Pero alam ko, sa aking sarili, hindi ako bishop. Alam ko, sa aking sarili, hindi ako pastor. No? Pero kahit anong sabihin ko sa kanya, yun ang ginagawa niya. Eto, ewan ko, na-doktrino na sa inyo ni Brother Darwin o ni Brother Samba. Tinanggap na natin yung kalitang Kristiyano. We are not Christian. We are disciples of God. We are disciples of Christ. Pero yung mundo, tawag sa ating Kristiyano, sabi ni Pedro, kayo'y tinatawag na Kristiyano, pagtiisan nyo na. Tama natin yun, inadapt na natin. Pero yan ay terminology ng mundo at hindi yan terminology ng Biblia. Okay? Salamat po. Siguro kung kailangan ay paliwanag yan, papaliwanag sa siya. Okay. Tayo po ay magpapatuloy mga kapatid. Tayo ay aawit muna ng isang hymno. Nomar, can you lead the